Nagtulungan sina Pangulong Bongbong Marcos, PBBM at dating Vice Presidente Leni Robredo sa pagtugon sa mga biktima ng Bagyong Christine. Malaki ang may tutulong nito sa mga apektadong komunidad. Ang kanilang pagkakaisa ay maaari magpakita ng magandang halimbawa ng pagkakaisa sa gitna ng sakuna na magbibigay inspirasyon sa iba pang mga lider at organisasyon na magtulungan din para sa apakanan ng mga Pilipino. Kung magtutulungan ang mga opisina at mga voluntaryo mula sa magkaibang panig, mas mapapabilis ang pag-abot ng tulong tulad ng mga pagkain, tubig, gamot, at pansamantalang tirahan sa mga nasalanta. Sa ganitong paraan, masisiguro ang mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kaya ang dating VP na si Leni Robredo ay nanawagan ng agaran tulong at agad naman tinugunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region, ang lugar na baluarte ni Robredo. Bagamat hindi pa si Leni ang local official ng probinsya ng Bicol, kabi-kabila na ang kanyang pagtulong sa mga taga-Bicol sa tulong ng kanyang foundation na Angat Buhay Foundation. Samantalang si Vice Presidente Sara Duterte ay dumalo sa kasal ni Cebu City Mayor Mike Rama habang binabayo ng Bagyong Christine ang buong Pilipinas. Maaari magdulot ito ng kontrobersya, lalo na kung may mga inaasahan ang publiko. Natututok siya sa pagtugon sa mga biktima ng bagyo. Ang ilang mamamayan ay maaari magtanong tungkol sa prioridad ng mga opisyal sa gitna ng mga sitwasyon, habang ang iba naman ay maaaring umunawa at isipin ang kanyang pagdalo ay isang personal na desisyon o obligasyon bilang suporta sa isang kaibigan o kasamahan sa politika. Ganito rin ang ginawa ni VP Sara noong nakaraang bagyo, ang Bagyong Karina. Lumipad patungong Germany ang buong pamilya ni VP Sara Duterte para manood ng concert ni Taylor Swift sa bansang Germany. Ito ay pagpapakita na walang pagpapalaga sa kanyang trabaho ang VP at dating DepEd Secretary noong kasalukuyang siya pa ang namumuno sa departamentong ito. Kaya naman nagtataka na ang mga taong bayan sa kilos at pag-uugali ni VP Sara Duterte nung siya ay nasa budget hearing na humingi ng 2 bilyong budget para sa OBP sa susunod na taon. Pero nung hiningian siya ng paliwanag kung paano niya ginasta ang mahigit 250 milyong pondo ng intelligence fund ng OBP sa loob lamang ng 11 araw, imbes na magpaliwanag siya, ay nagwala at nag-walk out at mas piniling magpa-press conference sa media. Tila wala na sa tama ang mga ginagawa ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At tila nakakabahala ang ganitong ugali ng isang mataas na lider ng bansa. Sa gitna ng ganitong mga issue, mahalaga na ang mga opisyal ay magbigay linaw sa kanilang mga hakbang o hakbangin at tiyaking may mga kaukulang tao at ahensyang nakatutok sa pagbigay ng agarang tulong at suporta sa mga apektadong komunidad at sa taong bayan na nagluklok sa kanilang mga posisyon sa gobyerno.